Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor, Wilde Estrada Almeda, at sa kanilang mga minamahal na mga anak. At ganun din po mga minamahal, isang pag-alala sa mabubuting aral ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako ng isang magandang hapon sa lahat ng ating mga beloved preachers, sa inyong lahat, mga minamahal na kapatiran at mga bisita. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nakilala ko po siya year 1978. Bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, marami po akong karamdaman. Meron po akong migraine, arthritis, sinusitis, eczema, back pain. Sa patuloy ko pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po ng ating mahal na pastor, lahat ng karamdaman ko'y pinagaling ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako dahil nung una po mga minamahal, akala ko ang gawaing ito, kapag ka magaling ka na, pwede ka nang tumigil. Dahil noon po, nasa Novaliches pa ang gawain mga minamahal, nariyan po kami sa Caloocan. Maaksaya sa pamasahe, kaya nung pinagaling na po ako ng mahal na Panginoong Hesus, huminto po ako mga minamahal, pero hindi nagtagal. Nangusap ang mahal na Panginoon na kailangan po pala tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Kanya. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po lahat ng mga dalangin ko, ultimo sa pagpapalaki ng aking mga anak na lalaki na medyo mahirap, pero mga minamahal, talagang nandyan po ang katagunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung araw po mga minamahal na nagbibinata ang aking mga anak, talagang nababarkada po sila. Pero maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi sila nagaya sa kanilang mga barkada na nalulung sa bisyo. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Hesus. At nito lang po, year 2005, napasama po ako mga minamahal sa isang grabing aksidente na kami po ay 50 katao sa bus. Ang nangyari po mga minamahal, sumabog po yung gulong ng bus. May nasalubong po kaming truck, napalo po yung likuran. Kaya yung bus po mga minamahal, bumangga sa isang malaking puno at yung pintuan ay napunta po sa itaas. On the spot po mga minamahal, 5 ang namatay. Dinala sa morgue. Ngayon yung mga loved ones ko po, yung mga kasama po namin, tumawag po sa mga anak ko, sa ate ko na ayun nga ang nangyari mga minamahal. Ang ginawa po ng loved ones ko, tumawag po sila sa pastoral house sa dako po ng Maine. Ang nakasagot po ang ating beloved preacher at ang sabi nga po, walang pupunta sa ospital. Biyernes ngayon. At ganun nga po ang ginawa ng loved ones ko. Nag-overnight po sila, mga minamahal. Bali, ang nagbantay na lang po sa akin yung mga kasama ko na aksidente rin, yung barangay captain namin. Sila po ang nagbantay sa akin habang wala yung mga anak ko. Ngayon po mga minamahal, araw ng Sabado, hindi pa rin po sila nagpunta. Araw ng Linggo, patuloy po silang dumalo sa banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, Linggo ng umaga sila nagplano pumunta sa ospital. Sa ikatlong araw na yan, mga minamahal, dahil ang sabi po ng doktor nung dalhin po ako
Ako po yung isa sa mga dinala sa morgue, mga minamahal. Subalit pagtapos po ng panalangin ng tao ng Diyos, ating mahal na pastor, mga minamahal, dinala po ako sa ICU. Ang sabi po ng doktor, tinaningan po ang buhay ko ng 5 oras na lang. Subalit tunay po napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hindi po natupad yung sinabi ng doktor na 5 oras na lang. Ikatlong araw, mga minamahal, binuhay ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun po yung araw, mga minamahal, na pagdating ng mga anak ko, yung ikatlong araw na yun, dahil dumalo pa nga po sila ng Friday at saka Sunday. Lunes po ng umaga, dumating sila. Sumigaw po yung doktor dahil ang sabi ko, tubig. Hindi po nila ako binigyan ng tubig at ang sabi ko ay gutom. Sumigaw po yung doktor, mga minamahal, lumapit sa akin, sabi niya, himala, buhay na siya. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, mga minamahal, dahil nabiyak po ang kanang noo ko, nahukay po ang kaliwang balikat ko, nabali ang kanang hita ko. Kaya nilagyan po ng bakal, mga minamahal, bagamat ayaw ko. Subalit mayroon po akong anak na ayaw pumayag na hindi ako malagyan ng bakal, kaya pinalagyan po ng bakal. Pagkatapos po ako malagyan ng bakal, mga minamahal, pinauwi na po kami. Ngayon po, mga minamahal, dalo ako ng dalo. Noong nakakalakad na ako, kasi sabi ko, mahal na Panginoon, irigalo mo na po sa akin na makalakad ako sa birthday ko. Tunay po, mga minamahal, 1 buwan at kalahati, araw ng birthday ko, pinatayo ako na mahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, mga minamahal, hindi po ipinagbilin ng doktor na kailangan po pala yung bakal na inilagay sa aking hita, 2 taon lang, kailangan pong alisin na. Kung po, mga minamahal, kaya kong lumakad, dalo po ako ng dalo. Lakad po ako ng lakad hanggang sa umabot po ng 6 na taon yung bakal sa aking hita. Pagdating po ng 6 na taon na yan, nakaramdam po ako ng kirot, mga minamahal. Nagpa-check up po ako, ang sabi po ng doktor, nanay, mabuti hindi ka inuod. Dapat 2 buwan lang, pinaalis mo na yung bakal na yan. Mga minamahal, sa madalit sabi nung inoperahan po ako para alisin yung bakal. Yung laman po ng hita ko, mga minamahal, kulay itim. Durug-durug na siya, kaya ang sabi po ng doktor, papalitan, in-x-ray po yung buto ko sa hips. Ang sabi, kailangan na din daw pong palitan dahil nalusaw na po. Maliit na lang po yung buto ko sa hips, mga minamahal, kaya umikli po ang aking paa. Ngayon, nung sinabi po, mga minamahal, na kailangan din palitan, naganda pa lang po kami ng pera, mahigit 200. Umuwi po ako para pagalingin nga po yung hita ko na tinanggalan ng laman. Kinayod po lahat ang laman, mga minamahal. Tinaniman po na antibiotic. Pagkatapos po ng 2 buwan, ibinalik ko po, mga minamahal, upang alisin yung bakal. Yun nga po ang sabi ng doktor na, nanay, kailangan pong palitan yung buto mo sa hips dahil kung hindi po ito mapalitan, 2 buwan lang, uupo ka na sa wheelchair. Ngayon po, mga minamahal, nung nagpa-counsel po ako, ang sabi nila, bakit hindi ka na lang sa mahal ng Panginoon magpa-opera? Pagbalik ko po sa doktor, mga minamahal, sabi ko, Dok, ito na po yung pera. Babayaran ko po yung bakal na hinanda nyo, pero huwag nyo na pong ilagay sa akin. Ngayon ang sabi po ng doktor, mga minamahal, nanay, ganito ang mangyayari kapag hindi pinalitan yung hips mo. Nag-drawing po, tatlong beses po nag-drawing sa bond paper para po maintindihan ko daw na ganun ang mangyayari sa akin pag hindi po napalitan yung buto ng hips ko. Pero sabi ko, Dok, hindi na po. Huwag nyo nang ilagay sa akin yung bakal na yan. Ito na po yung bayad. Pagagalingin ako na mahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. At ganun nga po, mga minamahal, hindi ko na ipinalagay yung bakal. Ang sabi niya,
2 buwan lang, uupo ka na sa wheelchair dahil lusaw na yung buto mo sa hips. Magmula po nung sinabi ng doktor, mga minamahal, na 2 buwan, uupo na ako sa wheelchair. Napakabuti ng mahal na Panginoon. 12 taon na po, mga minamahal, mula nung sinabi yon. Ito, patuloy po akong naglalakad, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tungkol po sa pagpapala, mga minamahal, dati po nanalangin ako, sabi ko, mahal na Panginoon, dahil nangungupahan lang po kami. Pagkalooban mo naman po kami ng sarili naming tahanan para hindi na kami umuupa. Kahit maliit lang po. Pero naalala ko po ang sabi ng ating mahal na pastor na kapag kayo humingi sa mahal na Panginoon, huwag maliit dahil mayaman ang Diyos natin. Yes, amen. Ngayon po mga minamahal, tunay po, hindi nga po maliit ang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. At hindi lang po yung tahanan na hinihingi ko, kundi nakapag-abroad po ang aking mga anak na walang kahirap-hirap, mga minamahal. Ang dalangin ko po na pagkalooban sila ng mabait na amo. Tunay po, napakabait ng kanilang natagpo ang amo na halos magsasampung taon na po sila, mga minamahal. Kaya maraming salamat po. Tunay pong napakabuti ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.